I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 106. Matapos pasalamatan si Kenneth Wu, itinaas niya ang kanyang baso upang hawakan ang baso ni Miss Catherine Huang, at pagkatapos ay ibinuhos ang karamihan sa beer sa kanyang bibig. Nagpatuloy ang dalawa sa kwentuhan, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang mga paksa ay umikot sa mga live na broadcast at laro. Paminsan-minsan ay tinutokso ni Catherine si Kenneth. Walang kamalay-malay, si Miss Catherine Huang ay nagsalita ng higit at walang prinsipyo sa harap ni Kenneth, at paminsan-minsan ay nagsasalita tungkol sa privacy ng mga lalaki at babae. Sa harap lamang ni Kenneth, hindi siya mapigilan ni Miss Catherine. Pagkatapos kumain ay umuwi na ang dalawa. Pagdating ni Kenneth sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Dai, ang manager ng Fuyuan Restaurant. Sa normal na mga pangyayari, kung hindi dahil sa nangyari sa restaurant, hindi magkukusa si Manager Dai na tumawag. Nang makakonekta ako, tinanong ko ang aking mobile phone, Manager Dai, may problema ba sa restaurant? The restaurant is nothing, but Chef Hana Shen, she. Nag-aalangan ng boses ni Manager Dai na magsalita sa telepono. Anong nangyari kay Miss Shen? Si Chef Hana ay nasangkot sa isang mayamang pangalawang henerasyon kamakailan. Ano? Nang marinig ito, ang puso ni Kenneth Wu ay nanginig ng ilang beses. Batay sa kanyang pangunawa kay Miss Hana Shen, ang babaeng ito ay hindi gaanong casual, paano siya masangkot sa mayamang ikalawang henerasyon. Tila napagtanto ni Manager Dai na may nasabi siyang mali, at nagmamadaling binago ang kanyang mga salita, isa itong mayamang pangalawang henerasyon na nanggugulo kay Chef Shen kamakailan, at ito ay nakakapagod para kay Chef Shen. Ito ay halos pareho. Matapos marinig ang mga salitang ito, labis na nakadama ang puso ni Kenneth. Ayon sa personalidad ni Miss Hana Shen, hinding-hindi siya makikipag-ugnay sa mayamang pangalawang henerasyon, dahil kinasusuklaman niya ang mga ninuno ng pangalawang henerasyon sa kanyang mga buto. Noon pa man ay gusto na ni Chef Shen na tanggalin ang mayamang pangalawang henerasyon, ngunit ang mayamang pangalawang henerasyon ay masyadong makapal ang balat, hindi ko na matiis, kaya tinawagan kita, umaasa na si Boss Wu ay makakahanap ng paraan upang makakuha ng tanggalin ang bastos na mayamang pangalawang henerasyon. Ano ang pangalan ng mayamang ikalawang henerasyon? Jacob Zhao. Kung ang lalaking ito na nagngangalang Jacob Zhao ay maglakas loob na pumunta muli sa restaurant, tawagan mo lang ako. Boss Wu, nasa restaurant namin ngayon si Mr. Jacob. Teka, pupunta ako agad. Binaba ni Kenneth ang tawag at walang tigil na pumunta sa Fuyuan Restaurant. Pagkababa ni Kenneth sa sasakyan, nakita niya si Manager Dai na paparating, nakangiti at natuwa, Boss Wu, nandito ka na sa wakas. Nasaan si Manager Zhao? Agad na tanong ni Kenneth, masyadong tamad na magsalita ng walang kaparerekon. Nagmamadali siyang lumapit, para lang malutas ang lalaking nagngangalang Jacob Zhao. Si Mr. Zhao iyon. Itinuro ni Mugger Dai ang bata sa tabi ng bintana at sinabing, nag-order na siya ng mahigit 10 Chef Shen dishes mula tanghali hanggang ngayon, at palagi siyang nakakahanap ng iba't ibang dahilan para tawagan si Chef Shen. Pagod na ang chef dito. Fuck! Lihim na nagmura si Kenneth Wu at tumangala sa daliri ni Manager Dai. Nakita ko ang isang binata na nakaupo sa tabi ng bintana, na mukhang aso, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabastos. Upang mabigla si Miss Hana, ang patuloy na pag-order ng pagkain, ito ay lalo na para mapagod si Chef Shen. Nakatitig sa mayamang ikalawang henerasyon na nagngangalang Jacob Zhao. Tumalikod si Kenneth at pinagsabihan si Manager Dai, bakit hindi pa alisan ng mga security guard ang batang ito. Bukas ang restaurant namin para salubungin ang mga bisita. Nandito si Mr. Zhao para kumain, wala kaming dahilan para itaboy siya. Nagkibit balikat si Manager Dai, mukhang walang magawa. Ako ay pinakatakot na makatagpo ng tulad ng isang mayamang bastos, na hindi maaaring magmadali, upang magmadali, at tingnan ito muli, na talagang nagpapangit ng ngipin ng mga tao. Talaga. Hinaplos ni Kenneth ang kanyang bobo gamit ang kanyang kamay, iniisip kung paano haharapin ang masamang mayaman na pangalawang henerasyon na ito. Sa sandaling ito, muling tinawag si Chef Shen ng mayamang pangalawang henerasyon. Tila pinag-uusapan nila ang mga pagkaing iyon, ngunit sa katunayan ay nakakahanap sila ng iba't ibang dahilan upang lapitan si Chef Hana Shen. Bilang chef,
Kaya lang ni Miss Shen ang mayayamang ikalawang henerasyon para sa negosyo ng restaurant, ngunit hindi siya masyadong naiinip sa kanyang puso. Makikita na si Chef Shen ay partikular na naiinis kay Jacob Zhao, ngunit para sa reputasyon ng restaurant, maaari lamang niyang tanggapin ito ng tahimik. Makikilala ko ang batang iyon. Hindi na nakatiis pa si Kenneth Wu, at mabilis na naglakad patungo sa restaurant. Si Chef Shen ay nasalikop ng mayamang ikalawang henerasyon, at ang buong tao ay malapit ng gumuho. Nang siya ay irritable, nakita niyang papalapit si Kenneth. Bigla siyang natuwa, at mabilis na naglakad para magtago sa likod ni Kenneth Wu, itinuro si Jacob Zhao at nagreklamo, nakakainis talaga ang bisitang ito. Miss Hana, anong problema? Alam na ni Kenneth ang katotohanan, ngunit gusto pa ring marinig kay Miss Shen na sabihin ito ng personal. Yung si Mr. Jacob Zhao, paulit-ulit niyang inuutusan ako, naghahanap ng iba't ibang dahilan para mabigla ako. Kinagat ni Hana Shen ang kanyang labi, na may pagnanasang kumamo sa mga tao. Siya ay may magandang ugali, at kung siya ay magiging ibang babae, siya ay bigo at galit na galit. Huwag kang mag-alala, haharapin ko siya. Nag-iwan ng nakakaaliw ng ngiti si Kenneth at lumakad at direktang inutusan si Mr. Zhao na palayasin ang kanyang mga bisita, hindi ka welcome dito, ang pinto ay naroon, pakiusap. Nasaan ang batang tanga? Ngumiti si Jacob Zhao ng mapanlate, at hindi man lang pinansin ang batang tulad ni Kenneth Wu. Introduction, ako si Kenneth Wu, ang may-ari ng restaurant na ito. Ikaw ba ang boss? Bahagyang nagulat ang ekspresyon sa mukha ni Jacob Zhao. Hindi niya siguro akalain na ang kawawang batang walang lasa sa kanyang harapan ay siya pala ang may-ari ng Fuyuan Restaurant. Oo. Tumango si Kenneth at walang sabi-sabing, sana mabigyan mo ako ng mukha at itigil na ang panggugulo sa chef ko. Dahil ikaw ang boss dito, dapat mong maunawaan na ang customer ay Diyos. Pinagpag ni Jacob ang kanyang suit at itinaas ang kanyang ulo at sinabing, ako ay isang customer, pumunta ka rito para kumain, bakit mo ako itataboy? Sa tingin ko sinusubukan mong humanap ng mali ng kusa. Hindi naman sa hindi ako nagbibigay ng pera. Pagkatapos sabihin ito ni Jacob Zhao, sinabi niya kay Miss Shen na mayamang kayamanan, pumunta ka at bigyan mo ako ng pinakamasarap na pagkain dito. Hindi nagsalita si Chef Shen, ngunit tumingin kay Kenneth na may ganoong uri ng pagtatanong. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, iniangat ni Kenneth ang kanyang ulo at bumulong ng ilang salita sa gilid ni Hana Shen. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Miss Shen at tinanong si Jacob Zhao, Master Zhao, sigurado ka bang gusto mong kumain ng pinakamasarap na pagkain sa aming restaurant? Oo, gusto mo ang pinakamasarap na pagkain sa iyong restaurant. Well, wait, I'll do it for you now. Mahiwagang ngumiti si Chef Shen at mabilis na naglakad patungo sa likod na kusina. Wala pang 2 minuto ay lumabas na siya dala ang plato ng hapunan. Kabanata 107. Sa plato ay isang napaka-ordinaryong cake, na mukhang napaka-ordinaryo, walang pinagkaiba sa karaniwan mong kinakain. Itinulak ni Chef Shen ang plato kay Mr. Zhao at nakangiting sinabi, ito ang pinakamasarap na ulam sa aming restaurant. Ang isang serving ng cake ay isang magandang ulam. Sinulyapan ni Jacob Zhao ang cake, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Anyway, ayaw niya talagang kumain. Ang pag-order ay walang iba kundi ang pagsisikap na makipag-usap kay Chef Shen. Mr. Zhao, nag-order ka ng higit sa 12 pinggan, hindi ba dapat ikaw muna ang bumili ng order? Ngumiti si Chef Shen. Relax, hindi masama sa pera si Mr. Zhao. That's not necessarily true. Maraming pumupunta sa tindahan namin para sa libreng pagkain. Biro lang, paano makakain ang binatang ito ng walang bayad? Kinuha ni Jacob Zhao ang kanyang nakaumbok na wallet at inihagis ito sa mesa, at nagtanong, pag-usapan natin kung magkano ang halaga ng mga pagkaing ito, at ako na ang bahala sa iyo ngayon. Isang 20% na diskwento para kay Young Master Zhao. Hindi mo kailangan ng diskwento, hindi mo maaaring kumita ng 1 sentimos. Bueno, si Master Zhao ay gumastos ng kabuoang 2 milyon. Ahem. Ubo ng malakas si Jacob Zhao, halos mabulunan ang kanyang laway. Matagal siyang kumalma, nakatitig at nagtanong muli, magkano ang sinasabi mo? 2 milyon. Ang mga pagkain kinakain ko ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Alam ni Jacob Zhao na hindi mura ang pagkain sa Fuyuan Restaurant.
Ngunit gaano man ito kamahal, hindi ito maaaring maging ganoon kamahal. Mula tanghali hanggang ngayon, naka-order na siya ng 12 putahe on and off, na may average na mahigit 200,000 kada dish. Oo, hindi hihigit, hindi bababa, 2 milyon lang. Seryosong sagot ni Chef Shen, walang kalahating ngiti sa kanyang mukha. Dalhin mo sa akin ang menu. Dalhin mo sa akin ang menu. Dito. Ipinasa ni Chef Shen ang menu. Ikinumpara ni Jacob Zhao ang menu at malakas na hinampas ang menu sa mesa. Ang mga pagkaing ito ay halatang 10,000 yuan lang, paano mo ako sisingilan ng 200,000? May isa pang mamahaling ulam, na wala sa menu. Aling ulam? Ito ang paraan upang makaakit ng kayamanan at kayamanan. Itinuro ni Chef Shen ang cake na nasa mesa at ipinakilala, ito ang pinakamasarap na ulam sa aming tindahan, nagkakahalaga ng 1.99 milyon. What the hell? 1,999 milyon. Tama. Hindi ba isang pirasong cake lang? Bakit gusto mo ng higit sa 1 milyon? Hindi ito ordinaryong pastry. Iniunat ni Chef Shen ang kanyang kamay upang iangat ang plato ng mga pastry, at same time na nagpaliwanag, ito ay gawa sa pambihirang harina na pinakintab ng kamay. Ang tubig na ginagamit para sa harina ay Tianshan Holy Water, at ang mga pampalasa sa loob nito ay hindi mabibili. Ito ang unang pagkakataon na naging seryoso siya sa katarantaduhan, na inilarawan ang isang piraso ng ordinaryong pastry bilang isang kayamanan, at naramdaman niyang halos hindi na siya makabawi. Siyempre, lahat ng ito ay ginawa alinsunod sa mga tagubili ni Kenneth, at ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang pamamaraang ito para manloko ng iba upang turuan si Master Jacob ng leksyon. Maliwanag na sinasadya mo akong lokohin. Kahit na si Master Jacob ay tanga, naiintindihan niya na ang may-ari ng restaurant at si Chef Shen ay sadyang nanloko ng pera. Master Zhao, sa tingin mo ba mahal ang pagkaing ito? Hindi ito mahal, halatang sinasamantala mo ang apoy. Itim at makapal ang mukha ni Jacob Zhao. Ito ang pinakamasamang panahon ng niloko. Kung ito ay masyadong mahal, hindi mo na kailangang mag-order, at kailangan mong magbayad para dito. Ikaw. Taas baba ang dibdib ni Master Zhao. Noong una ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makipag-usap kay Chef Shen, ngunit hindi niya inaasahan na maaakit siya ng babaeng ito. Hindi nagtagal ay ibinaling niya muli ang kanyang tingin kay Kenneth, at mabangis na sinabi, anak, masama ang iyong ideya. Sinadya mo akong niloko para sa pera. Young Master Jacob, mali ito? Ikaw na mismo ang nag-order ng mga pinggan, hindi ka namin pinilit. Ngumiti si Kenneth. Upang makitungo sa ikalawang henerasyon ng Rogue Rich, natural na kailangan niyang gumamit ng mas maraming rogue na paraan. Then you never said this pastry is so expensive. Young Master Zhao, wala ka bang pambayad? Siyempre may pera ako. Kung may pera ka, bayaran mo agad ang bill. Ako. Inilahad ni Jacob Zhao ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang pitaka. Hindi big deal sa kanya ang 2 milyon, pero kapag naiisip niyang maskam siya ng batang ito, hindi siya komportable. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Miss Hannah Shen na mapamura at mapamura. Hindi ko man lang mabayaran ang pagkain na ito, at hindi ako nahihiyang tumakbo rito para habulin ako. Ikaw. Ang mga labi ni Jacob Zhao ay kumikibot ng husto. Pagkaraan ng mahabang panahon, naglabas siya ng isang gintong tseke mula sa kanyang bag, nilagyan ng halaga, at ibinigay ito kay Chef Shen, ano ang 2 milyon. Kapag binigyan kita ng kaunting regalo sa pagpupulong. For the sake of dignidad at mukha, aminin na lang niya. Hindi maganda para sa isang malaking tao na may ulo at mukha na punitin ang mukha sa halagang 2 milyon at tinatrato bilang biro ng mga panauhin. Higit pa rito, kinailangan pa niyang ituloy ang pakikitungo kay Chef Shen, at hindi mawawala ng pera. Kapag nakuha niya ang babaeng ito, kailangan niyang maglaro ng 3 araw at 3 gabi para maibsan ang galit sa kanyang puso. Hindi ito isang regalo sa pagpupulong para sa akin, ngunit ang pera na ginastos sa restaurant. Natapos ito ni Chef Shen at ibinigay ang tseke kay Manager Dai. Manager Dai, ipasok ang account. Okay. Tuwang-tuwang tinanggap ni Manager Dai ang tseke, at lihim na nagbigay ng thumbs up kay Chef Shen, pinupuri ang batang si Miss Hannah Shen para sa kanyang mabuting utak. Hindi lang siya kumita ng malaki para sa restaurant, marami rin siyang itinuro sa mayamang pangalawang henerasyon.
Sa katunayan, hindi niya alam na ito ay isang masamang ideya na naisip ni Boss Wu, at si Chef Shen ay kumilos lamang ayon sa mga tagubilin. Master Zhao, o-order ka pa ba? Matagumpay na ngumiti si Chef Shen at muling tinanong si Master Jacob Zhao. Ako. Hindi na, wala na akong maiuutos. Wala na si Master Zhao ng uri ng mayamang aura na mayroon siya ngayon. 2 milyon ang kinain niya para sa dosenang mga pagkaing iyon ngayon lang. Kung mag-order pa siya ng ibang ulam, hindi ito masisira. Restaurant tayo dito. Open for business. Kung wala ng order si Young Master Zhao, please. Gumawa ng pakiusap si Chef Shen. Ako. Si Mr. Zhao ay hindi umaalis, at hindi rin siya nananatili. Kung aalis ka lang, hindi ba mawawala ng saysay ang 2 milyon ngayon? Ngunit kung hindi siya umorder ng pagkain at mananatili pa rin dito, parang hindi ito makatuwiran. Pagkatapos ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin, agad siyang nagdesisyon, I want to buy your restaurant. Hanggat bibili ka sa restaurant na ito, hindi ito tulad ng isda sa tubig, at ang pagnanais na magbabad kay Chef Shen sa hinaharap ay hindi isang piraso ng cake. Kailangan niyang maging boss at maging may-ari ng restaurant na ito, para magagawa niyang gawin ang gusto niyang gawin ni Chef Shen. Huwag kang mangarap, hindi binibenta ang restaurant na ito. Natural na alam ni Hana Shen kung anong klaseng wishful thinking mayroon ang mayamang ikalawang henerasyon, at agad siyang nakaramdam ng parang binuhusan ng malamig na tubig sa pagkakataong ito. Huwag! Sa sandaling matapos magsalita si Chef Shen, si Kenneth na nasa tabi niya ay hindi maiwasang lumihis, magbenta, syempre pwedeng ibenta ang restaurant. Ah! Gusto mong ibenta ang restaurant? Napatulala si Chef Shen nang marinig niya ito, hindi niya inaasahan na ibebenta ni Kenneth ang restaurant. Pati ang manager na si Manager Dai, kinilig sa gulat. Hindi niya inaasahan na ibebenta ni Boss Wu ang restaurant sa mayayamang ikalawang henerasyon. Hindi siya nag-aalala na mawalan siya ng trabaho, ayaw lang niyang iwan ang isang mabuting amo gaya ni Boss Wu. Tanging si Boss Wu ang tinatrato ang mga empleyado bilang tao. Bawat buwan na bonus at mga dibidendo ay nakakaramdam ng lambot ang lahat, at hindi pa siya gumagamot ng sinumang empleyado. Sa mga mata niya at ng kanyang mga empleyado, si Boss Wu ay hindi lamang ang boss, kundi pati na rin ang kanilang mapagkakatiwalaan at maaasahang kasosyo. Ibenta. Tumango si Kenneth ng may katiyakan, at idinagdag, hanggat may magbabayad, ibebenta ko ang restaurant na ito. Nang magsalita si Kenneth ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Kabanata 108. Okay, then tell me, magkano mo binebenta ang restaurant na ito? Narinig ni Master Zhao na ang batang ito ay nagbebenta ng restaurant, at siya ay nasa sabik. Kakaiba ang pagkain sa restaurant na ito at napakainit ng negosyo. Maaari mong bilhin ang restaurant na ito nang hindi nababahala tungkol sa paggawa ng pera. Higit sa lahat, hanggat bibili siya ng restaurant, maaari siyang maging boss ni Chef Shen. Kung gayon, magiging mas madaling ituloy si Chef Shen. 20 milyon. Iniunat ni Kenneth Wu ang 2 daliri. Mahal kaya? Hindi mapakali si Young Master Zhao nang marinig niya ang alok. Ang restaurant na ito ay may market value na higit sa 10 milyon, at si Kenneth Wu, isang batang direktang humihingi ng 20 milyon, ay malinaw na gustong samantalahin ang sunog. Ang premium na ito ay talagang mapangahas. Oo, 20 milyon. Malaki ang 1 sentimo. Kung si Mr. Jacob Zhao ay taos-pusong gustong bumili, makakatipid siya ng 1 sentimos. Ito ba ay 1 sentimo lang ng pera mo? Napaisip si Master Zhao at nagdesisyon kaagad, okay, 20 milyon lang, bibilhin ko ang restaurant mo. Nakalkulo niya na kahit bumili siya ng restaurant sa halagang 20 milyon, hindi pa rin siya malulugi. Kung patuloy siyang sumikat, maaari pa rin siyang kumita ng malaki. Ang pinakamahalagang punto dito ay maaari siyang maging boss ni Miss Hana Shen sa pamamagitan ng pagbili ng isang restaurant, at siya ay aalagaan ng babae sa likod ng kusina. Gusto talagang bumili ni Master Zhao. Okay kung gusto mo talagang bilhin ito. Huwag kang magsisi sa pagbili nito. Hinding-hindi ako magsisisi. Pagkatapos sabihin ito ni Master Zhao, nag-aalala siyang hinimok, pirmahan na natin ang kontrata. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, maglilipat ako ng 20 milyon sa iyo. Si Young Master Zhao ay talagang masayahing tao. Kinagat ni Kenneth Wu ang kanyang mga lobby at hiniling kay Manager Dai na i-print kaagad ang kontrata.
Si Manager Dai ay medyo nag-aatubili, at hindi komportable sa pag-iisip na mawala si Kenneth Wu, ang boss. Ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ni Boss Wu, kaya kailangan niyang pumunta sa opisina para i-print ang kontrata. Nang marinig na ibebenta ni Kenneth Wu ang restaurant, maging si Miss Hana Shen ay nadismaya. Kung hindi si Kenneth Wu ang may-ari ng restaurant, ano ang silbi ng pananatili niya rito? Handang-handa pa nga siya, kapag ibinenta ni Kenneth ang restaurant, aalis siya agad sa Puyuan Restaurant. Hindi nagtagal, na-iprint ni Manager Dai ang dalawang kasunduan sa paglilipat ng restaurant. Sandaling binasa ni na Jacob Zhao at Kenneth Wu ang nilalaman ng kasunduan at agad na nilagdaan ang kontrata. Kasunod nito, hiniling ni Jacob Zhao sa kumpanya na ilipat ang 20 milyon sa account ni Mr. Kenneth Wu, at nagkabisa ang kasunduan. Hawak ang kontratang ito, mukhang nasa sabik si Master Zhao, mula ngayon, akin na ang Puyuan Restaurant. Congratulations young Master Zhao para sa pagiging bagong may-ari ng restaurant. Iniabot ni Kenneth Wu ang kanyang kanang kamay upang batiin si Mr. Jacob Zhao. Tabi ka. Masyadong tamad si Jacob Zhao na makipagkamay kay Kenneth Wu, walang pasensya na iwinagayway ang kanyang kamay, at pinaalis siya, ngayon ay akin na ang restaurant. Walang mali sa iyo dito. Umalis ka rito. Young Master Zhao, huwag mo akong madaliin, may sasabihin pa ako. Ano pa bang gusto mong sabihin? Gusto kong magbukas ng restaurant sa tapat. You open your restaurant, it's my shit. Inip na ikinaway ni Master Zhao ang kanyang kamay at hinimok, lumabas ka, hindi kita tinatanggap dito. Sige, alis na ako. Tinapik-tapik ni Kenneth Wu ang kanyang puwitan, inikot ang kanyang ulo at tinanong ang staff ng restaurant, magbubukas ako ng bagong restaurant sa tapat. May gusto bang magtrabaho sa akin? Ako. Sina Chef Shen at Manager Dai ang unang nagpahayag ng kanilang pagpayag na sumunod. Silang dalawa ang pangunahing puwersa ng restaurant, ang isa ay ang top management, ang isa ay ang back kitchen support. Pareho silang may malakas na tiwala at pag-asa kay Kenneth Wu, at handa silang sundan si Kenneth Wu saan man siya magpunta para magsimula ng negosyo. At ako. Ang iba pang mga chef at waiter ay nagpahayag din ng kanilang pagpayag na sundan si Kenneth Wu, at maging ang mga tagapaglinis ay hindi nagligtas ng pagsisikap na ipahayag ang kanilang suporta. Maging ang mga tagapaglinis ay sumasang-ayon na si Boss Kenneth ay isang mabuting amo, at walang gustong mawala ng ganoong kagaling na amo. Well, lahat sumunod sa akin, magbabayad ako ng sweldo, at ang bonus. Pinunasan ni Kenneth ang kanyang gwapong hairstyle at naglakad palabas ng may pagmamayabang. Malapit na sumunod sina Miss Hana Shen at Mr. Dai, na sinundan ng iba pang chefs, waiters, at mga tagapaglinis. Napakaganda ng eksena. Napatulala si Jacob Zhao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Kenneth ang mga chef at ang mga waiter at si Miss Shen, na nagustuhan niya. Ang dahilan kung bakit sikat ang restaurant ay depende kay Chef Shen at sa grupo ng mga chef. Kung walang chef, gagawa sila ng kalokohan, at malapit nang bumagsak ang restaurant. Pagkatapos ng bahagyang pagkatulala, nag-react si Master Zhao at nagmamadaling huminto, huwag kang umalis, tumigil ka para sa akin. Kung wala na ang chef, sayang ang 20 milyon niya. Master Zhao, may iba pa ba? Huminto si Kenneth Wu at tumingin kay Master Zhao na may ngiti. Boy, bakit mo hinahabol lahat ng chef sa restaurant? Sinabi ko lang na ilipat ang restaurant sa iyo, ngunit hindi ko sinabi na ibenta ang lahat ng mga empleyado sa iyo. Lahat sila ay sumama sa akin ng kusa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo sila. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, lumingon siya para tingnan ang mga empleyado. Sunod-sunod na tumango ang mga empleyado, ipinahayag ang kanilang pagpayag na sundan si Boss Kenneth Wu. Handa silang sumunod saan man pumunta si Boss Wu. Basta payag kang manatili, doble ang babayaran ko sa sweldo. Walang pagpipilian si Jacob Zhao kundi itaas ang kanilang sweldo ng malupit. Kung hindi mo kayang panatilihin ang mga chef na iyon, huwag kang kumita, natatakot ako na kailangan mong mawalan ng isang malaking butas. Kilala lang namin si Boss Wu, kahit magbayad ka ng 10 beses sa sweldo, babayaran din namin si Boss Wu. Pagkasabi nito ni Manager Dai, pumayag naman ang ibang mga empleyado. Ngayon ang bonus at share na ibinigay sa kanila ni Boss Wu ay lumampas na sa 10 beses sa kanilang sahod, walang amo na handang gumastos ng pera. Kahit na ang ibang mga boss ay nagbibigay ng mas mataas na sahod, handa silang sundin si Boss Wu.
Sa panahong ito na magkasama, itinuring sila ni Mr. Wu bilang mga tao, iginagalang ang bawat isa sa kanila, at napakainit ng pakiramdam. Ano? Ikaw? Nang marinig ito, napatulala si Mr. Jacob Zhao. Sa hindi inaasahan, hindi ko kayang panatilihin ang mga empleyadong ito na may ganoong kataas na sweldo. Hindi ko talaga maintindihan, anong uri ng nakakalito na gamot ang ibinuhos ni Kenneth Wu sa mga taong ito, na naging dahilan ng pagkadesperado nila. Mr. Zhao, aalis muna ako kung wala na. Kumaway si Kenneth Wu at nakangiting naglakad palabas. Tumigil ka. Nagmamadaling tumakbo si Jacob Zhao para tumayo sa harap ni Kenneth. Huwag kang umalis, pag-uusapan natin ulit ito. Boy, bakit mo hinahabol lahat ng chef sa restaurant? Sinabi ko lang na ilipat ang restaurant sa iyo, ngunit hindi ko sinabi na ibenta ang lahat ng mga empleyado sa iyo. Lahat sila ay sumama sa akin ng kusa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo sila. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, lumingon siya para tingnan ang mga empleyado. Sunod-sunod na tumango ang mga empleyado, ipinahayag ang kanilang pagpayag na sundan si Boss Wu. Handa silang sumunod saan man pumunta si Mr. Wu. Basta payag kang manatili, doble ang babayaran ko sa sweldo. Walang pagpipilian si Jacob Zhao kundi itaas ang kanyang sweldo ng malupit. Kung hindi mo kayang panatilihin ang mga chef na iyon, huwag kang kumita, natatakot ako na kailangan mong mawalan ng isang malaking butas. Kilala lang namin si Boss Wu, kahit magbayad ka ng 10 beses sa sweldo, babayaran din namin si Boss Wu. Pagkasabi nito ni Daijun, pumayag naman ang ibang mga empleyado. Ngayon ang bonus at share na ibinigay sa kanila ni Boss Wu ay lumampas na sa 10 beses sa kanilang sahod, walang amo na handang gumastos ng pera. Kahit na ang ibang mga boss ay nagbibigay ng mas mataas na sahod, handa silang sundin si Boss Wu. Sa panahong ito na magkasama, itinuring sila ni Mr. Wu bilang mga tao, iginagalang ang bawat isa sa kanila, at napakainit ng pakiramdam. Ano? Ikaw? Nang marinig ito, napatulala si Master Zhao. Sa hindi inaasahan, hindi ko kayang panatilihin ang mga empleyadong ito na may ganoong kataas na sweldo. Hindi ko talaga maintindihan, anong uri ng nakakalito na gamot ang ibinuhos ni Kenneth sa mga taong ito, na naging dahilan ng pagkadesperado nila. Mr. Zhao, aalis muna ako kung wala na. Kumaway si Kenneth at nakangiting naglakad palabas. Tumigil ka. Nagmamadaling tumakbo si Young Master Jacob Zhao para tumayo sa harap ni Kenneth. Kabanata 109. Huwag kang umalis, pag-uusapan natin ulit ito. Sa madaling salita, wala pang kalahating oras siyang naging may-ari ng Fuuyan Restaurant, at isang buong 10 milyon ang nawala sa kanya bago pa uminit ang kanyang puwet. Masyadong malupit ang batang ito. Kinagat ni Jacob Zhao ang kanyang mga ngipin at agad na naglabas ng malupit na salita, 10 milyon, huwag mo nang isipin iyon. Dahil ayaw ibenta ni Young Master Zhao, hinding-hindi ko ito pipilitin. Si Kenneth Wu ay mukhang walang pakialam. Sa simula, naisip na niya ang kanyang paraan, ibinenta ang restaurant kay Master Zhao sa halagang 20 milyon, at pagkatapos ay gumastos ng isa pang 10 milyon para magbukas ng mas malaking restaurant sa tapat. Pagdating ng panahon, orihinal na team ang gagamitin, at tiyak na magiging mainit ang negosyo. Dahil ang Fuyuan Restaurant ay nakapagliyab noon, ito ay higit sa lahat dahil ang mga chef na pinamumunuan ni Miss Hannah Shen ay may katangi-tanging craftsmanship, at ang mga pagkain ginawa ay lubhang kakaiba, na maaaring makaakit ng mga customer. To put it bluntly, dumating ang mga bisita para kumain dito dahil alam nila ang katanyagan ni Miss Hannah Shen at ng mga chef. Hanggat dinadala mo si Chef Shen at ang mga chef na iyon, maaari kang magbukas ng restaurant saan ka man pumunta. Walang duda tungkol doon. Kaya naman naglakas loob si Kenneth Wu na ihagis ng ganito. Nahulog siya sa ganitong paraan at kumita ng 10 milyong yuan ng walang kabuluhan, kaya bakit hindi gawin ito? Higit sa lahat, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pasukin si Jacob Zhao sa laro, marahil maaari niyang hilahin pababa ang mayamang ikalawang henerasyong ito ng buhay. Masyadong mababa ang 10 milyon, paano kung 18 milyon, ibebenta ko ito? Sinubukan ni Jacob Zhao na talakaying makipagtawaran sa presyo. Ngunit, sumagot si Kenneth. Kung ibebenta mo sa akin ito ng 10 milyon, hindi na ako bibili. Ikaw. Dumiretso ang gilid ng bibig ni Young Master Jacob. Napakalupit ng batang ito, nagbigay lang siya ng 10 milyon para sa buhay at kamatayan.
Ang boy na ito ay gustong itulak siya sa daan patungo sa ganap. After deliberation, he gritted his teeth and made a decision, kung 10 milyon, hindi ko ibebenta sa iyo kahit ihulog ko ito sa aking mga kamay. Kung gayon maaari mong panatilihin ang iyong silid kainan at mabagal na maglaro, ang magandang palabas ay darating pa. Kakaibang ngumiti si Kenneth at tumalikod na may pangiting paalala ni Kenneth, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay parang natutuwa. Sa kasamaang palad, ang 10 milyon ay 10 milyon. Nabalisa ang mukha ni Young Master Jacob Zhao. Ang Fuuyan restaurant na ito ngayon ay wala ng mahuhusay na chef, nangangahulugang hindi na sila sikat, at ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Kung ilalagay mo ito sa kanyang mga kamay sa loob ng isang panahon, natatakot ako na ito ay lumiit pa, at ang 8 milyon ay hindi madaling maalis. Ang pangunahing punto ay ayaw niyang mahulog sa bitag ni Kenneth Wu dahil dito. Grabe talaga si Young Master Zhao sa pagnenegosyo. Nawalan siya ng 10 milyong yuan sa loob lang ng kalahating oras. Napangiti si Kenneth Wu at ngumisi, dahil si Young Master Zhao ay taos-pusong gustong magbenta, at ubili kong gagawin ito. Ngayon ay pipirma ako ng kontrata kay Young Master Zhao. Pagkasabi nito ay inutusan niya si Manager Dai na i-print ang kontrata. Medyo masaya si Manager Dai sa pagkakataong ito, at tumakbo para mag-print ng 2 kontrata. Ang kontratang ito ay katulad ng nauna, maliban na ang halaga ng paglipat ay nagbago mula 20 milyon hanggang 10 milyon. Matapos pirmahan ng 2 ang kontrata, inilipat ni Kenneth Wu ang 10 milyon sa account ni Mr. Jacob Zhao. Sa ganitong paraan, sa loob lamang ng kalahating oras, kumita si Kenneth Wu ng 10 milyon ng walang kabuluhan, mas mabilis kaysa sa pagnanakaw sa bangko. Young Master Zhao, maligayang pagtutulungan. Matapos lagdaan ang kontrata, muling iniunat ni Kenneth ang kanyang kanang kamay, na may ngiti sa kanyang mukha na mas maliwanag kaysa sa isang bulaklak. Shit! Masaya ka talaga! Itinulak ni Master Zhao ang mga salitang ito at lumabas ng restaurant na puno ng galit ang mukha. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mas pangit kaysa sa tae. Ito ang pinakamasamang pagkakataon na naskam siya sa kasaysayan. Pagkatapos kumain ng pagkain na may halagang 2 milyon, siya ay nagbayad pa ng 12 milyon. Halos maparalisa siya, sa 12 milyon, ito ang 2 buwang kita ng kumpanya, masakit isipin. Young Master Zhao, huwag ka na ulit pumunta sa restaurant namin, baka magdusa ka. Pagtingin sa likod ni Young Master Zhao, ngumiti si Kenneth at pinayuhan siya. Anak, teka, saglit lang kung paano kita nililinas. Matinding pagbabante ni Mr. Jacob Zhao, at mabilis na umalis sa restaurant. Ngayon, nakaranas siya ng isang pipi na pagkawala, at hindi siya titigil doon. Mr. Zhao, dahan-dahan kang maglakad at mag-ingat sa mga hakbang. Pinaalalahanan siya ni Kenneth Wu mula sa likuran gamit ang kanyang boses. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, humakbang si Jacob Zhao sa hangin at bumagsak ng husto sa floor. Napuno ng tawanan ng mga empleyado ang buong restaurant. Hanggang sa umalis si Mr. Jacob Zhao ay pinuri ng mga empleyado si Boss Wu. Lahat sila ay naniniwala na si Boss Wu ay matalino at hindi lamang nagturo sa mayamang ikalawang henerasyon, ngunit madali ring kumita ng higit sa 10 milyon. Ipinagmamalaki ng lahat ang pagkakaroon ng ganitong cheating boss. Manahimik ka. Idiniin ni Kenneth Wu ang kanyang kamay at sinenyasan ang lahat na tumahimik. Napatingin ako sa staff na naruroon at nakangiting sinabi, it is everyone's credit to teach the rich second generation today. Thank you for your loyalty to me and the restaurant, thank you. Boss Wu, huwag mong sabihin iyan. Karaniwan kang mabait sa lahat, at lahat ay natural na nagpapasalamat. Ito ang tinatawag na heart-to-heart. Sumagot si Manager Dai sa ngalan ng lahat. Tumango rin ang iba bilang pagsang-ayon. Sana mas lalo tayong magkaisa in the future, do our restaurant better, and cheer together. Itinaas ni Kenneth ang kanyang kamao at pinalakas ang loob ng lahat. Kabanata 110. Ito ay mabuti. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Sa pamumuno ni Boss Wu, ang mga empleyado ay masigasig at puno ng fighting spirit. Ngayon lang ang 10 milyon ay kinita ng lahat, at magbibigay kami ng mga bonus sa lahat. Ibinigay ni Kenneth ang bank card kay Manager Dai at nagutos, ibibigay ko ito sa lahat sa ilang sandali. Salamat, Boss Wu. Sabay-sabay na nagpasalamat ang lahat.
Kapag nakatagpo ang gayong mabuting amo, ang mga puso ng mga empleyado ay napakainit, na isang biyaya lamang mula sa nakaraang buhay. At saka, ipinagpatuloy ni Kenneth ang pag-utos kay Manager Dai, hayaan ang kusina na gumawa ng pinakamasarap na pagkain at pakitunguhan ang lahat ng mabuti. Sa sandaling ito ay sinabi, ang eksena ay agad na kumulo. Ang mga empleyado ay labis na naantig, ang ilan ay napaluha pa. Dahil nagtrabaho ako sa buong buhay niya, hindi ko pa nakilala ang isang mabuting amo. Salamat, Boss Wu. Yumuko ng malalim si Manager Dai, at pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng mga bonus at benepisyo sa lahat. Matapos maipamahagi ang mga bonus, nagsimulang magluto ang lahat. Masaya at mas masaya ang buong restaurant kaysa sa Chinese New Year. Nang makita ang eksena sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Miss Hannah Shen, at hindi niya maiwasang magyabang kay Kenneth, ikaw ang pinakamagandang boss na nakita ko. Walang sino man. Huwag kang magmadaling purihin ako, may magagawa akong mali sa hinaharap, huwag mo lang akong pag-alitan. Ngumiti si Kenneth ng kalahating katotohanan. Hindi pa siya naging boss at hindi alam kung paano maging isang mabuting amo. Ngunit naiintindihan niya ang isang katotohanan, magsusumikap lamang siya upang maging komportable ang mga empleyado at pakiramdam sa bahay. Bukod dito, hindi kailanman maaaring kumita ng pera. Kung kumikita ka, dapat hindi ka masyadong gaaman. Dapat alam mo kung paano ibahagi ang mga bunga ng iyong paggawa. Kung ganoon ay huwag kang gumawa ng mali. Matapos sabihin ito ni Hannah Shen, hindi niya maiwasang magpasalamat, salamat sa pagtulong sa akin ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Ang pagkilala sa pangalawang henerasyong tulad ni Mr. Jacob Zhao na mga masasamang tao ay talagang naging dahilan upang siya ay walang magawa. Sa totoo lang, muntik na akong mamatay sa pagmamadali noon, ngunit sa kabutihang palad ay sumugod si Kenneth sa oras para tulungan siya, kung hindi ay masakit sa ulo. Ikaw ay aking empleyado, at dapat ko ring tulungan ka. Ipinagkaloob ito ni Kenneth Wu. Hanggat ang mga tao sa paligid niya ay nakakaranas ng problema, magsisikap siya na tumulong. Ngunit napakatalino mo talaga. Makakaisip ka ng napakagandang paraan para makakuha ng higit sa 10 milyon mula sa mga kamay ni Mr. Zhao nang walang kabuluhan, na ginagawang kalahati sa kamatayan ng batang ito ngunit walang magawa. Ang pag-iisip ng mukha ni Master Zhao ay naging atay ng baboy. Lihim na pinawi ni Miss Shen ang kanyang galit sa kanyang puso. Natatakot ako na si Kenneth lang ang makakagawa ng ganoong nakakalito na trick para turuan si Mr. Zhao na huwag sabihin ito, at kumita siya ng napakaraming pera ng walang kabuluhan. Upang makitungo sa ganoong uri ng walang hiyang tao, dapat kang gumamit ng malaswang paraan. Sa pag-iisip ng obra maestra ngayon, hindi maiwasan ni Kenneth Wu ang maging lihim na masaya. Kung sino man ang sumalungat sa iyo, iyon ay isang patay na dulo. Nakakatakot ba ako? Ang iyong mga paraan ng pakikitungo sa mga masasamang tao ay napakadaya at masama. Pinapapuri mo ba ako o sinasaktan? Siyempre pinupuri kita, hehe. Bago siya matapos magsalita, tinakpan ni Hannah Shen ang kanyang bibig at ngumisi. Hindi nagtagal, biglang tumigas ang ngiti sa kanyang mukha, at itinuro niya ang pinto ng restaurant. Master Zhao, may dinala siyang mga lalaking maton dito. Ano pa bang gustong gawin ng batang iyon? Napansin din ni Kenneth, na nakatayo si Jacob Zhao sa pasukan ng restaurant kasama ang ilang malalaki at makapal na lalaki. Sinasadya nilang takutin ang mga bisita. Ang mga customer na orihinal na gustong pumunta sa restaurant upang gastusin ang kanilang pera ay natakot palayo sa restaurant matapos makita ang malalakas na lalaki. Matapos malaman ang tungkol sa intensyon ni Master Zhao, mukhang galit si Miss Hannah Shen, napakasuklam talaga nitong si Jacob Zhao. Tinakot nito ang aming mga customer. Paano pa kami magnenegosyo? Ang kulit naman. Kinagat ni Kenneth Wu ang kanyang mga ngipin, nakatagpo siya ng ganoong kalokohan, talagang nagpasakit sa kanya ng ulo. Akala ko magiging masunurin si Master Zhao kung natalo siya noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang ito ay hindi nakapagpalit ng pagkain, at dinala ang mga tao para manggulo. Siya ay talagang asong babae. Anong gagawin? Tawag na ba tayo ng pulis? Walang kwenta, hindi kayang harapin ng pulis ang ganyang buhong. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan.
Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, tumayo siya at naglakad palabas ng restaurant, itinuro ang ilong ni Kenneth Zhao at nagbanta, bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumabas ka. Anak, awayin mo ako, sisirain ko yung restaurant mo. Mabangis na sabi ni Master Jacob Zhao gamit ang kanyang mga ngipin. Sigurado ka. Malalaman. Mas mabuting huwag kang magsisi. Kumaway si Kenneth Wu kay Mr. Logan, kanyang personal bodyguard na nasa kotse pagkatapos sabihin ito. Nakuha ni Mr. Logan ang order, tumakbo si Logan, Boss Wu, ano ang order? Itapon ng mga basurang ito. Oo. Tinanggap ni Mr. Logan ang utos at ibinato ang kanyang kamao sa matipunong lalaki. Ang mga matipunong lalaki na iyon ay ang mga kalaban ni Logan, sila ay binugbog sa pag-iyak, at paulit-ulit silang umatras. Si Jacob Zhao ay natakot din. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga tauhan ni Kenneth Wu, at mapapabagsak nila ang kanyang mga bodyguard sa isa o dalawang galaw lang. Ngunit hindi niya inamin ang payo, at habang umaatres, sumigaw siya, mula ngayon, pangungunahan ko ang mga tao na harangan ang pintuan ng iyong Puuyan restaurant araw-araw. Kung may kakayahan ka, hayaan ang mga bodyguard mo na bantayan ang restaurant 24 na oras isang araw. Ang kulit. Mariin na ikinuyom ni Kenneth Wu ang kanyang mga kamao. Hindi pa siya nakakita ng isang bastos na mayamang pangalawang henerasyon. Siya ay ganap na bastos. Kung hindi mo sinira ang restaurant mo, hindi ako naniniwala kay Master Zhao. Lalong naging mayabang si Jacob Zhao nang makita niya si Kenneth Wu na galit na parang ibon. Yang Master Zhao, ipaglalaban mo ba talaga ako? Siyempre naman. Huwag mo nang isipin pa. Kung hindi ka lumuhad at magmakaawa sa akin, hindi kita bibitawan. Pinilit mo akong gawin to, huwag kang magsisisi. Kinagat ni Kenneth Wu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malamig na boses, gusto kong mawala ang iyong Zhao Group sa lusaw. Boy, nasisiraan ka na ba? Maghintay ka lang. Si Kenneth ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparerekon, kinuha ang kanyang mobile phone at dinial ang telepono ni Miss Yasmin Long, pagkatapos ay ibinaba ang tawag pagkatapos magsalita ng ilang salita sa mobile phone. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng restaurant kasama si Chef Shen at iba pa at nagpatuloy sa pagkain at pag-inom. Si Master Zhao at ang iba ay hindi umalis, at ang mga bastos ay patuloy na humarang sa pinto, na nagpatakot sa mga bisitang dumating sa restaurant. Nang makita ang sitwasyong ito, nabalisa si Manager Dai, at sinabi kay Kenneth, Boss Wu, kung patuloy silang manggugulo tulad nito, ang ating negosyo ay hindi pa matatapos. Manager Dai, huwag kang mag-alala, maupo ka na at kumain. Tinapik ni Kenneth si Manager Dai sa balikat at sinabing, itinuro ang posisyon sa tabi niya. Hindi na ako makakain. Gustong umiyak ni Mr. Dai nang walang luha. Talagang hinikayat niya si Boss Wu, at lahat ng mga bisita ay natakot kay Jacob Zhao at iba pa, ngunit si Boss Wu ay kumain at uminom na parang isang mabuting tao. Sa ganitong sitwasyon, nababaliw na siya, kaya nasa mood pa siyang kumain. Huwag kang mag-alala, lalapit si Master Zhao dito at magmamakaawa sa akin pagkatapos ng ilang sandali. Ngumiti at umalma si Kenneth. Ngayon lang ako tumawag kay Miss Yasmin Long at hiniling kay Secretary Long na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya para sugpuin ang Zhao Group. Sa kapangyarihan ng pamilyang Wu, naniniwala ako na hindi magtatagal bago humarap ang Zhao Group sa isang krisis. Boss Wu, maaari ka talagang magbiro, si Master Zhao ay partikular na naghahanap ng mga pagkakamali laban sa iyo, paano siya magmakaawa sa iyo? Nagpahayag si Manager Dai ng malubhang pagdududa tungkol dito. Kahit na siya ay patayin, hindi siya maniniwala na ang matigas na ulong bastos ni Manager Dai ay tatakbo para makiusap kay Boss Wu. Not to mention na hindi siya naniwala, kahit si Miss Hana Shen ay nag-aalinlangan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.